Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ang ating special pansit. Yan! With adobo on top. Anya. Attorney Larry Kidlat Gadon. Larry Kidlat, kaibigan ng lahat. Yan. So, tanghon pansit to. Secretary Masarap. po yan. Secretary po Fiesta yan. na raw ngayon doon sa Comelec. Yes. Fiesta. Oo. At hindi lang dyan. Sa lahat ng Sa lahat Comelec. ng ano. All over the Philippines. All over the Philippines. Okay. Eh di ba, ang local kasi, ano pa eh. Hindi, ano yan? Pupunta na rin yan. Oo, mga yan. bagay. Except yung mga nandun sa binabagyo ngayon. Magmula ngayon 1 to 8 Yes. hanggang Lunes. Yes, hanggang Lunes. Naku, last day yan Lunes. Wala na ba yung substitution ngayon? Wala. Wala. Ay, hindi ako... Wala na daw, wala na. Naabuso kasi yung sub-sub na yan eh. So kung gusto ninyo mag-substitute within that particular period. Within that period. Yun daw po mga na-endorso ng political parties. Kailangan meron silang certificate of nomination yes, and acceptance. Eh kung wala kang partido, like IME. Independent ka. So Pero, hindi niya na kailangan yung... Certificate of nomination and acceptance. Wala si Senator Amy Marcos po or Imelda, ano ba po? Josefa Imelda. Yan. Eh, ayaw niya raw sumali sa kahit na anong partido. Yes. Kaya siya ay independent. Pero nandun siya kasi sa lineup nung bagong Pilipinas. Hindi naman siya tinatanggal. Oh, hindi naman siya tinanggal, pero will not run under the political alliance. Yes. Yan. Gusto niya raw makausap lahat ng sektor, lahat ng partido. Ayaw niyang matali sa isang alliance. Yan. Eh, sinagot naman siya ng presidente. Okay lang, pero dala ka pa rin namin. Yes. Oo. Yes. Oo. Whether you like it or don't. Independent. Whether Sige. you like it or don't. Independent ka? Okay lang. Pero nandito ka pa rin sa lineup ko. Ikaw. Eh, ano ba? Pwede niya ba i-control yun? Kung sino pwedeng gusto isali sa lineup. Hindi niya naman. Hindi na niya. That's not within her control. If the admin wants to support her, Bahala, admin. bahala ang admin. And I think that she will be supported by President Bongbong Marcos. Of course. Definition. Merong ano yan. Meron ding ibang consideration. Na Maring nga ayaw lang ni Senator Sumasama Amy dun sa sa mga- iba sumasama na sa- kandidato. Or, yung napatunayan na yan, na meron Mindanao votes. Past 2 elections, napatunayan na po yan, na bumoboto yan ng medyo solid. Okay? Ayaw siguro ni Amy, gusto ni Amy na ligawan din yung sektor na yun. Pwede niya naman gawin yun na kahit nandun siya sa alliance. Oo. Pwede naman. At saka siya, gusto niyang marami naman siyang gustong kausapin, grupo at lahat, para mapakinggan, para siya untethered to any kind of agenda, whatever it is. Gusto niya yung may sarili siyang ipapakita na siya ay nakahanda na magsilbi sa taong bayan. Ito, nangyari na to, by the way. Noong 2022, noong panahon ni Sec, ni Larry, si JV, ran as an independent. Okay. Senator Ejercito. And okay, kasi marami naman din siya. May JCI, marami siyang mga kinakausap. Marami, ayaw niya matali doon sa schedule siguro. Ayan, pati Para may flexibility yung scope. yung may flexibility siya, in other words. Kasi noon, pagka kami At saka kasi talagang obligado kang sumipot. Kagaya si na Larry, kung sinabi, ay may kampanya tayo ngayon sa tatlong, wala na siya. He has to go there. Otherwise, hindi siya makakapunta. Pero siyempre po, yung lahat ng report, ang interpretasyon doon sa ginawa, desisyon ni Senator Senadora, Marcos, may kinalaman
doon sa Martin Sara politics. Wala naman. Oo. Okay. So, Ang bilis mo magwala naman. Hindi. Inaangguluhan kasi. Antindi na inaangguluhan eh. Okay. si Amy lang yung wala doon sa... Proclamation. Ngayon, si Marcoleta, another defender of Vice President Sara Duterte. Tatakbo rin yata siya. Tatakbo po na senador. Yes. At sabi niya, wala na tong atrasan. Kasi noong nakaraan, umatras yan. Matras siya. Dahil nga, alam niya, walang panalo. Oo. Na kuha siya noon na walang panalo. 2 weeks before, umatras siya. Ngayon daw, wala nang atrasan. Okay. Ibig sabihin ba, may panalo na siya ngayon? Pagkatatawa naman. Tumatawa ko nun. Si Dr. Willie Ong. Yan, tatakbo rin. Tatakbo rin na senador. Oo. Alam mo kay Doc Willie, suggestion ko lang, Ano? sana ayusin niya muna yung kanyang health. Oo nga. Oo. Wag na siya, kasi ano din ang ano eh. Stressful. Ang pangakampan niya, pare. Alam ni Lario. Grabe. Stressful yan. Actually, one of the reasons why I decided not to run is because of the stress. So, This time, oh. naranasan ko yan yung nationwide campaign. Nangayayat ka nga nun Oh, eh. grabe. 90 days. 90 days buong Pilipinas makakampanya ka. Noong nangangampanya po si Larry, for your information, nangayayat siya. At kami, nangayayat Ngayon din. din. Oh. Dahil hindi na kami nakakakain ng pansit at adobo na niluluto doon sa New Manila. Yan. Yan ang naging problema namin. Okay. Okay. Ito po, ang Pulse Asia Survey. Okay? Lahat sila bumagsak ang trust rating. Meron mas malaki ang bagsak, meron mas maliit. Pero lahat bumagsak. Yan ang situation ng ating bayan. Dahil nga nahihirapan ang mga tao eh. Hindi ba? Oo. Maaalis mo ba sa kanila yun? Na, naman ginagawa itong mga to. Pag mula sa presidente, vice president, senate president, at speaker, bumaba po yung survey. Approval and Ngayon, trust depende na lang kung anong publication ang binabasa nyo, kung saan yung kanilang bias. Okay? Halimbawa, pag sinabing inquirer, ang sinabing bumagsak lang, si BP. BP's trust rating down by 10 points. In actuality, sabi po ng survey, lahat sila bumaba. Although yung iba, mas malaki ang binaba. Oo. Okay? Pero ang pinakamataas pa rin na trust rating ay si BP Sara. 61% trust Duterte, 50% kay Marcos. Ito lang po ang guide. Ang 50%, ang 61%, super taas niyan. Oo. Kasi pag nag-30% ka yan, approval and trust rating, sa ibang bayan, pare, nag-blow out na yon. Oo, tsaka meron ng banda yon. Ha? May piyesta na yon. Ticker tape? Ticker tape. Workout na yan. 50%. Dito sa atin, 61. 50, mataas na po yun. mataas. Kasi napakaliit ng kanilang mga no trust. Yung rating na no trust. Wala pang 20% eh. Kaya mataas na po yan. Okay? Ngayon, yung ang pinakamataas actually pala, I'm sorry, na trust rating, si Sara, sumunod si Escudero, 56% trust rating. Pinakamaliit yung kanyang no trust na 8%. Okay? Kasi bago yan eh. Bago. Mayroon pang honeymoon. May honeymoon. Euphoria element ng euphoria na. Okay? Yung kay Martin, teka ha? Saan ba si? Saan ba nabibili yung euphoria na yan? Maganda yan, ha? Mura lang yan. Mura yan. Sama mo sa ano mo. Bakit nawala yung kanina? Kay Speaker, 31% approval rating. Ang kanyang, mataas ang kanyang undecided. Almost 50%. Na neither here nor there. Ang laki nun. Madaling iswing. Ang interpretation ko dyan, may problema ang comms nito. Maraming tao hindi alam kung anong ginagawa niya. Di ba? 50%, almost 50% yung undecided. Maliit yung kanyang no trust, yung disapproval. Maliit din yung kanyang approval.
ang laki nung undecided. Okay? Iyon yung interpretation ko doon sa Pulse Asia survey. Hindi nyo masyado na ipupush yung ginagawa. Agenda niya yung mga... kasi puro nababasa natin kay Martin. Puro mga motherhood statement. Wala yung actual na ginagawa. Na alam naman natin meron. Halimbawa, may ginawa si Marcos, sasabihin niya, magaling yan, ginawa ni President Marcos. Yun lang ang nababasa natin. Puro mga sip-sip press release. In actuality, marami pong batas Na nagagawa sila. itinutulak sa House na ayun, yung seafarers, ganon. Yung mga accomplishments ba ganon. Marami silang ganon. Actually, yung... So, ang talagang trabaho nila gumawa ng batas. At sa performance ni Martin, sa akin, narerendahan niya ng gusto yung House. Hindi magulo, in other words. magugulo yung mga yan. Pucha, pag pinakawalan hirap mo yan. Ang hirap yan. In other may, ang kanya- may leadership talaga. Yun, Pero lumalabas ba yan? Hindi, ang lumalabas na migay ng relief goods. Yan. In other words, kasi dapat na ipapakita sa tao, ano ba talagang trabaho ng legislature? Hindi naman ito executive eh. Oo. Hindi naman ito... Hindi siya kailangan raid ng mga Narerendahan niya at nilalagay niya sa tama yung pangangailangan by way of legislation. Paggawa ng batas. tumitingin ng At saka timbangan sa merong palengke. massive information tungkol doon sa ano ba ang kagandahan nitong batas na ito? Ano ang magagawa nito? Yeah. Ano ang expectations natin kung bakit na ginawa itong batas na ito? Dapat ganun ang Tapos forms yung mga- ng Tapos House yung mga Speaker. yung mga non-performing na executives, pwede nilang kasi oversight nga, titignan nila yan. Oo. Ito nangyayari, hindi nangyayari ito, dapat matrabaho yung ganong halimbawa na lang, sabihin natin, traffic o kaya flood control, ano ba? Ano nangyari dyan sa Binigyan namin kayo ng pera dyan, nag-aayos kayo ba? In Kaya, other words, yung mga ramdam ng taong mga issue. nakikita yun. Oo. Hindi, nakakapagpa-press release pa ng tungkol sa mga ginagawa nila, yung mga individual congressman. Ayun. Which should not be the case. Dapat how? Like what? Anong individual? Halimbawa, yung Kanya-kanya. pinagawan tulay Yeah, mga ganon. doon sa district. Okay. You know what? May I beg to disagree a bit Sumusulpot sa daw PR. I I mean, sa feed mo sa yung mga- Facebook yung mga sumusulpot, yung diba? mga Yung mga legis- kasi paid eh. Yung mga legislative issues, yung leadership, ganyan. Sometimes kasi boring yun eh. Baka hindi binabasahin ng tao, yung mga media, hindi naiintindihan. Baka more of the same ang kailangan ni Speaker. Yung talagang gaya ni Arsenio Lacson noon, na naka-shade siya, naka-lilis ang Executive manggas, eh. at Iba kasi, executive yun. mag-lead ng mga Executive to fire up the imagination. Mayor eh. Implement executive yun eh. Ay, hindi ba pwede Executive ganon? yung mga ginagawa niya, nakikita ng taong bayan. Hindi. Iba kasi itong taggagawa ng Ang batas. target Ito- natin 2028 at mga ganun. Hindi ba pwede? nga. Well, kung gano'n, ibig sabihin, yung ginagawa nila, it's not working. The survey shows it's not working. So ano ngayon ang dapat mong gawin? Baguhin mo Baguhin mo siguro. yung sistema mo. Kala ko, a little bit of more. Ayun, hindi. Kulang pa? Sobrang na nga eh. Hindi. Kumbaga naiinis na yung tao eh. Ano ba? Ano ba? Just an idea. Ano ang pumapatok sa paningin ng tao when it comes to As speaker, communication? as a Oo. speaker. Mag-TikTok Hindi siya. po pwede yung speaker, TikTok. pareho rin nung gagawin ng presidente. Hindi, magkaiba yun. Magkaiba yun. Hindi, tsaka dalawa nga yan legislative performance at saka kasama dyan yung oversight. Kasi nga, ito yung mga pangangailangan natin. I-explain mo kung ano yung pangangailangan natin. Ito, kailangan natin itong... Ibig sabihin po ni Jonathan ng oversight, paliwanag ko lang. Alimbawa, may mga maling ginagawa. Yan! Sisitahin niya Sitahin ang mo. Kongreso. Yan. Oo. Hindi pwedeng, ano lang tayo. Oo. Peace lang, cool lang. Chill. Hindi pwedeng chill. pwede yung ganun. Sitahin mo. Meron na raw pong namamataan ng presidenteng kapalit ni Benhar Abalos sa DILG. Baka ikaw yun. Hindi Ay, ikaw. hindi. Hindi ikaw. Andito na pala tayo in the presence of great. Ay, naku! Yung Kasi magsesenador tong si ano eh. Oo nga, ay mananalo yan sigurado. Kaibigan natin yan. Si Benhor. Yung Burger! Si Berger. Oo. At saka
Siya yung national campaign manager namin noong 2022. Na maayos, so alam niya kung paano maayos, paano ayusin ang campaign. Siya yung manager namin eh. Kaya sigurado. Ayaw lang muna daw sabihin ng presidente kung sino yung namamataan niya. Kasi nandiyan pa si Secretary Benhart. Ayaw naman daw niya maramdaman ni Abalos Na parang pinagtutulakan. Nagtutulakan na siya. Maganda rin yan. May human element, may konting humor po. Para bang, labas ng alis ka na dyan. Meron na ako balit eh. Ina-announce ko na nga eh. Di ba? Parang, kawawa naman Pero yun. gusto ko muna mabalik doon sa yung issue nga kay Martin. Alam mo, yung sinasabi nila na Martin Sara nahidwaan. Politics. Oo. Ito nga si Martin, mabait pa rin eh. Sila nga lang, ginagawa lang niya ng kung Mo, sino-sino. binigyan ng 750 million na budget ang OVP okay lang sa kanya. Nagsabi pa siya na, hindi, kailangan naman Hindi nga siya nga nagsabi hindi pwede zero. Oo. Siya yung nagsabi noon. Kasi kung sa akin yan, kung tutuusin, napakalaki pa rin ng 750. Gagamitin lang yan sa pangangampanya ni Sara. Yung kay Kasi ang trabaho ng Vice President is to assist the President in the performance of his duties or to perform such other functions as may be designated or delegated by the President. Hindi trabaho ng Vice President ang magtayo ng mga Magpamigay ng sanitary relief office goods. at mamigay ng relief goods. Hindi po Ayuda. pwede na dinuduplicate mo yung ginagawa ng DSWD. Namimigay din ng speaker ng ayuda eh. Hindi rin niya trabaho yun. Ang mga senador, namimigay din ng ayuda. Ang kasing speaker, namimigay, pagka halimbawa may kalamidad, yung mga ganon. So, exception siya. Hindi kagaya nung ginagawa ng OVP na lahat ng mga satellite offices, basta pumila ka at sabihin mo mahirap ka. Hindi, yung No man akap should be- pala, yung akap walang kalamang. No man should be left behind, sabi niya. Merong DSWD, may PhilHealth, ang merong DOLE. if the Vice President can do it some other ways. For example, gusto niya magkaroon ng kanyang assistance sa he can No, I can refer. she can Ako, do that. ginagawa ko. Pagka meron Hindi, na nangyala, pagka ni-refer daw, WD. pag nanggaling daw sa BP, inihindian, pumapasok ang At least, politika. yung Hindi, refer, maliwanag na pamumulitika yun. yung refer, Gusto mo manguha ng boto. yung Diniduplicate mo yung yung reference workout, okay. Boss Jonat, ang mahirap kasi noon ganito. Ang DSWD kasi, nakavet sa kanila lahat kung sino yung bawat barangay, kung sino yung talagang kailangan tulungan. Ang iba nga dyan, pinag-graduate na nila dahil nagkaroon na ng trabaho. Wala naman ganung expertise ang OVP. Dahil wala naman silang tauhan. Ang nangyayari, basta pumila ka dun sa kanila at sabihin ng mahirap ka, kahit mahirap ka usap, bibigyan ka na. Nagdodoble. So, ang nangyayari ngayon yan, hindi tama yung pagkakagamit ng pondo. Ang gusto mo lang naman kumuha ng boto hindi naman talaga tumulong. The Vice President can do it, can serve her purpose some other ways. For example, by just being there, lending her stature to certain activities, programs, etc. Yan, pwede yan. Oo. She does not have to execute some projects, etc. If she wants to do some execution of projects, she can do it by way of Coordinating with the proper agencies. coordinate with the proper agencies or work out with the private sector, have some activities with the So, pati private yung mga sector. asawa ng mga congressman, dapat hindi na rin namimigay. Hindi, they can do that. They can do that. Kasi dapat lahat dumaan sa proper... They can refer. Hindi. Ang ginagawa naman kasi nila, yung mga, yung mga... So, public bakit ganun? institutions. Exception yung asawa ng congressman, pero sa vice president, hindi pwede. No. Pero, The Vice President can do that by way of referral. Yes. And then Di program. ganun din yung mga asawa ng congressman, dapat referral din. Kaya nga. Hindi sila mismo lalakad, kasama pa si Martin. Hindi. Pero ang gagawin, sila, may sarili nilang pondo ginagamit nila. Ay, hindi totoo. hindi. Teka, sariling pondo? Ay, naku po. Coming from their personal pockets. Hindi, ganito. Hindi kagaya nito na nag-allocate ka talaga ng pondo. Ang bilis yun. Si ano, Ang packet to the other. no, the Vice President, if she's
devoted to that kind of thing. Halimbawa lang she wants to do some work with the special children or whatever. She can talk with the Department of Education. Yun, Special ganon. workout. Nandun siya. no. If she wants to do some things with the informal settlers, she can work with the Secretary of the SW of the SUD. Yung ganong klase. And then she can augment that by way of contributions from other sectors, etc. Yung ginawa ni Lenny. Leading, lending her name. Or lending her stature function. and her standing in public, and then she can talk about solutions to certain problems. She can do all of these things. She can do a lot of things, not just yung giving out. No, hindi naman yun limited sa kanya because she is the second most powerful official of the land. She can do that. Pero hindi yata ganun ang mindset. Kaya nga, what I'm trying... Hindi, pero ngayon, nasa Senate na yung issue. Okay? Sa House, tapos na yan eh. Di ba? Ginawa na ng House, kinat na yung budget based on the proposal of Department of Budget and Management, binawasan nila by more than 1 billion. Pagdating sa Senado ngayon, nandun na yung bola. Ano mangyayari ngayon dyan? Ang sabi ng Senado, baka pwedeng pag-usapan. Ibalik yung budget. Magbabakbakan yan pagdating ng BICAM. Ano mangyayari doon? Okay. The best thing that can happen now is kung talagang gusto nila magkaroon ng decision dyan, properly, be transparent about it. What is the original budget that was proposed by the Office of the Vice President? Anong nakalagay doon? Ito itemized. Personal services, MOOE, what are these things? Pag-uusapan sa Senado. Pag-uusapan sa Senado. Yun din naman ang pinag-usapan doon. That's why, kaya nga, kinainit ka ng ulo niya yun. No. It's just unfortunate that the senior vice chairman of the Committee on Appropriations did not go to the floor and say, in the case of the Office of the Vice President, ito yung original na proposal, ito yung ginawa namin. Sana ginawa nila yun. Para walang yung issue tungkol sa politika. Ganun dapat kasi ang ginawa nila. Ang nangyari nga kasi naging perception kasi nga. Nagkaroon kasi ng doubt kasi nga yung doubt. Yung previous budget, ang ni-report nila ito ginamit sa ganito. Anong proof nyo? Ano ang dahilan bakit ganun kalaki yung gastos nyo dyan? Hindi ba ipaliwanag? What I mean is, ganyan dapat ang presentation ng committee ni na Stella. Sina Stella mismo. They should have said, in the 2022 or 2023 budget, ito yung nangyari. 1, 2, 3, 4. Ito yung COA report. Ito nangyari nung difference. 2024, despite everything else, ito ang ginawa namin. For 2025, ito na ngayon yan. And these are the itemized items. Yung ganun. In other words, to erase all doubts about the politika, etc., dapat ginawa nila yan. And naunahan sila ng kung ano-ano Yun ang problema doon. Hindi, well, huwag silang... sa isang banda rin, yung mga congressman, naiintindihan ko na kailangan nilang umepal dito. Totoo yun. May kailangan di umepal dyan dahil sa kanilang pananaw, hindi naman nila kailangan naman Mindanao votes. Sa distrito ko, anong pakialam nung Mindanao? Halimbawa, si Kimbo, sa Marikina. Wala siyang pakialam kung anong mga sentimiento ng mga taga-Mindanao, kung anong gagawin niya. So, okay lang sa kanya yun. Pagdating sa Senado, iba na ang complexion doon. Diba? Kailangan ng mga senador ng buong Pilipinas magkaroon sila ng medyo magandang pagtingin sa kanila. Sa umpisa pa lang kasi, in the committee hearings, nagkaroon na ng kiskisan. Yun ang naging problema dyan And also... In a way din naman, ako, hindi ko rin masisi, kasi si BP, iba rin sa charm. Iba rin si BP kasi. Alam niyo po, pag budget na pinag-uusapan, may charm offensive dyan. Maski sino ka pa. Maski presidente ka, maski vice president. Maski sino ka pa. Kailangan may charm offensive yan. Hindi pwede yung hindi pwede. Sa isang banda rin, yun din na napansin ko. Yes. Hindi, totoo. Totoong ganun na nangyari. Even yung pinakasupladong sekretary, si Ombudsman Sam Martires. Ngayon.
ikaw ba may masasabi ka tungkol sa stature niyan? Oo. Wala ka na masasabi. Oh. Pero pagdating sa budget, hindi siya ganun kaangas. Hindi maangas. Hindi Hindi siya maangas. ganun yun nga. kaangas. That is the other issue. Yung Meron kaya din nga ganun. lalong- Hindi nga maangas. Meron din element na ganun. kaya sumiklab eh. Kaya Tapos meron pa nga yung sinasabing Duterte, Martin Sara Yung mga Politics, ganun. Marcos Sara Politics, Mindanao, nandun pa yung kay Buloy, Oo. nagpasukan lahat ng Oo, yan issue. nga, oo. Kaya Now, the nadagdagan. revival of the Negative drugs. talaga lahat, oh. Kaya Revival of the drugs. Yun na. It's beyond the control, pwede mo Yes. sabihin, ng leadership. How will that now die down? Medyo lumamig-lamig. Ang tingin ko, ang pag-asa niyan, yung BICAM. yes. And then, Doon na yan. Teka muna, cooler Nagpiesta Heads. nga yung mga nasa committee dahil araw-araw may publicity sila. Ikaw naman. At saka, alam mo, Pagkakataon nila hindi rin- umepal. Ikaw talaga. Kasi naman, sino ba nag-initiate, sino ba nag-spark nung ganong klaseng hearing? Oo. Si Sara din naman eh. Kung hindi naman siya ganun, tama yung sinasabi mo kanina, dapat at least meron kang charm. Kung hindi naman kasi ganun ang ginawa ni Sara, di hindi naman sana nagkagulo. Hindi, ang tatwiran niya, from the start, meron ng balak na tirahin niya. Patingin ko hindi. Which is what was lalong naapoyan nung sinasabi ni Kong John at the committee hearing could have been managed better. Kung paano mo ginawa to. Hindi yung para bang talagang isang bugso na tira na kagad eh. Oo, si Presidente GMA, Congresswoman, she tried to do that eh. Para walang angasan. Kasi papasok na doon sa angas pareho eh. I'm trying to think ko si Paangas na eh. I'm trying to think ko si Chair Kimbo na nabigla lang nabigla. or talagang may instructions na ganitong gagawin natin. I think I'm really sorry, she was baka not ganun. able to handle it in the manner. Nagkabiglaan na rin. Nagkabiglaan na rin. Nagkapikunan na rin eh. But even so, in the plenary, she could have Tapos, detailed me. well, She could have made Ako may napasin ako dyan. Ang tindi ng gatong sa social media. Super! Yun ang hindi ko pa rin. Both sides. Ang tindi ng kasama gatongan eh. Gatongan yan. Ngayon, meron bang may pakawala dyan? Hindi. Is that helping any? Ano tingin mo? Ako sa akin, it made matters worse. Yes, it made matters worse. Because of the gatongan dyan sa Ang problema rin pati, I understand naman, si Vice President, she has her own mind eh. Even her advisors, hindi niya pinapakinggan eh. Because I talked with some may sarili siyang diskarte. I talked with some of the advisors and the advice was, ma'am, talagang kailangan tayong magpaliwanag naman eh. Charm offensive tayo. Wala tayong magagawa doon. We are going through this process eh. Wala siyang pakialam. Ibig sabihin, hindi pwede exception tayo. Oo, hindi tayo pwede. Lahat yan dadaan eh. 9:32 ng umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Carambola, carambola, tuwing umaga. Carambola, Carambola sa Aliw, carambola. Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ang ating special adobo. At Larry Kidlat, Kaibigan ng lahat. Secretary. Magandang umaga. Maraming salamat sa pagtutok pa rin ninyo sa Ako pala si Conrad Banal. Tumuto kayo, itong mga nagtatanong, baka malay nyo, tumakbo pa rin ng Senado. Ito yung mga bilib na bilib do sa Prosecutor 2, Edelwina Ebreo. Bilib na bilib sa sarili. Bilib na bilib siya sa sarili niya. Natalo na nga siya. Hindi, ganito po. Ito pong fiscal na to dyan sa Batangas. Batangas. May dinimanda mga empleyado ng Eternal Gardens dahil nawawala daw yung kanyang Yung lapida. ng kanyang magulang. Ah. Sino magnanakaw ng gamit na lapida? Nawawala raw. Dinimanda niya ng theft. Oo. Ano, pwede mo ibenta, may pangalan na ng iba. Ganun na.
Hindi ko Ano yung maintindihan. kikiskisin mo? Parang gano'n? Anong logic? Baka may kapangalan, Oo. parehong pagkapanganak, parehong kamatayan, Yeah. pareho. Lahat. Dinimanda niya 5 empleyado. Diyan sa Department Hindi of lang niya, Justice. dinimanda niya at pinakulong niya. Pinakulong niya na walang warrant. Walang warrant. At weekend. Weekend. Oo. Oh, yeah. Sabi, Aba, 3 days. abuso na Iba, yan. abusado So, talaga to. nireklamo ng Eternal sa DOJ. Yes. Oo. Talo siya. Siyempre, talo yung piskal. Ano ba? Aba, talaga makapal ang ano. Oo. Ewan ko kung ano makapal. Yung bulsa or what, hindi ko alam. Nag-motion for reconsideration. Ito, Tapang nang hiya nitong malaki. Oo, grabe. sa halip na humingi ng Alam mo, tawad, yung mga kakilala ko dyan sa Batangas, sinusuka yan eh. Oo. Naku, totoo pong masama ano niya. masama ugali po niya. Reputation. Aba dapat isumbong natin yung kay Secretary Boying. Ayan na, kaibigan mo. Hindi, nagalit na nga siya. Sinabihan na ito naman. Tumahimik ka na dyan. Sino naman mag-i-interest ng lapid? Hindi, kasi naman, pare, Will you go to the trouble of titik-tikin mo pa yun? napakaliliit na tao nung kalaban niya. Papatalo ba siya doon? Yung mga empleyado lang yan ng Memorial Park eh. Papatalo pa ako dyan, Biskal prosecutor ako. Diba? Misplaced Yun ang pride yan. attitude Yan niya. ang sinasabi natin. Pero ito, yung pong mga maliliit na negosyante, ano na ngayon eh, cashless. Kumbaga, electronic payment na. Very successful nga yung mga electronic Yan. box ngayon eh. Pero, kinakaltasan sila Nang matindi. ng bangko. Oo. Ikaw, maglipat ka lang from your bank account to another account. another account. May bayad ka, May bayad. 50 pesos. Oo. Meron pong gustong gawin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Itong si Governor, ito hindi ko kursunada itong gustong gawin ni Eli Remolona na to. Junior. Meron siyang gagawin. May gagawin eh. Gustong tulungan yung mga maliliit na Maliliit to na eh. negosyante. Mali. Bakit mo tutulungan yung mga maliliit? Mga maliliit. Dapat oligarch. Yung mga higante. Yeah! Maliit pa si Eli. Ano ba Sobra gusto naman. mangyari? Gusto niya raw tanggalin yung mga transaction fee ng person-to-person electronic transfers. Oo. Tsaka yung mga payment sa mga maliliit na negosyante. So nagpakalat siya ngayon ng draft circular. Para mapag-aralan. Oh, feedback. Feedback. Makakuha ng feedback. Matagal niya nang gustong gawin to. Super, ng mga Bangko, matitindi. Maling-mali ito sa akin, ha? Bakit mo tutulungan yung mga maliliit? 85% lang naman Ng ating ng ekonomiya. Nasa Sila, micro, nagdadala. small, and medium enterprises. Oo. In fact, even the employment, probably around 90% of our workforce are employed. Ibig sabihin, pag naglabas siya ng circular, magiging batas yan. Oo. Tama ba naman yun? Pipilitin mo yung mga bangko na wag maningil. Oo. Samantalang dati, ang ginagamit nitong si Governor ay yung tinatawag niya moral suasion. Oo. Kumbaga, kinakausap yung mga bangko, Ayusin niyo sabi naman, niya, tanggalin nyo na yung mga Yung mga charges na yan. mga charges. Ayusin niyo naman ginagawa niyo. Hindi naman kayo yayaman pa diyan sa mga charges na Sa yan. moral suasion. Para sa akin, moral suasion na lang. Kasi yung moral suasion, walang obligasyon bangko, sundin. O di gamit siya ng moral suasion, walang nakikinig sa kanya. Okay lang yun. Ba't ngayon gusto niya na circular? Ibig sabihin, magiging batas. Ayos siguro siyang pakinggan. Hindi. Ang Pero kakapal, ano malaking ano kasi ang kakapal ng mukha ng mga ito. Hindi nakinig sa moral suasion. Hindi lang yun. Ang problema nga is Ikaw ba naman? Nung isang taon niya pa gustong gawin yan. Nagnegosyong maliit. Sa halaga ba namang 150 Kikita ka pesos mo ba doon? na ano? Yan ba, Sisingilin mo pa ng charge yun? iindain mo pa ba yung 100 pesos? Anak ng... Ang estimate po ng micro merchants, hindi umaabot sa 250,000 a year. Ang kanila- transaction niyan. Transaction. Yung sa 250,000, marami pa silang mababawas sa Oh, kanila. siyempre yung cost of production nila Yung yun. 250,000. Tapos babayad ka pa nung money transfer. Yung 250,000, bawasan mo yan ng 6,000, 5,000. Medyo iindain mo na yun kasi iikot yun eh. Paiikutin mo yun. Tapos, Yung po mga kasambahay natin, pag nagpapadala yan ng pera sa Ayan. probinsya, electronic na lang. electronic na. Gcash, ano? Pero may kaltas yun.
Tanggalin nyo na yan kasi ang dapat Bakit tatanggalin? Kumikita yung bangko ron. commit, Kawawa naman yung mga bangko. Ang gawin- Baka naman kayong mga bangko, ang gawin ninyo, wag ninyo, ang pa mga naman bangko- mga maliliit na yan, pagkikitaan ninyo ng katakot-takot pa. Ang mga bangko kumikita na doon sa pera na dinideposito mo dahil pinapahiram nila yun na ang interest ay matindi. 10 doble. Mas pinapayag, Bibigyan ka nila ng interest na konting-konti, papahiram nila yun, 10 doble ang interest. samantalang yung mga pinagpapahiraman ninyo na lalaking mga na hindi naman Pare nagbabayad. Kayo naman, intindihin nyo, magkano lang ang kinikita ng mga bangko dyan. Bawat transaksyon from 8 pesos to 200 pesos. Yeah. Konti lang yun. Konti. Ang volume yan sa isang araw, libo-libo yan. Milyon-milyon. Maski daw, ano to? Ang BSFI. Ano yung BSFI? Parang Joel. Bangko Sentral Finance Finance, ano? Institute. Hindi raw sila nagsumisingil sa kanilang mga instant pay, personet transaction. Hindi sila sumisingil. Pero yung mga bangko, naniningil. Kumbaga, yung mga operations na ginagawa ng central bank, walang bayad. Paglabas doon, yung bangko na at consumers na ang involved, Titirahin na nila. Yun na may bayan. Titirahin kailan kaya itutuloy ni Eli to? Baka isumbong siya kay Marcos. Governor, Mali, huwag na kayo mali, maglabas mali. ng mga hihingan ninyo ng advice itong mga bangko. Huwag na. Gawin nyo na lang yan. Oo nga. Oo. Yung Total, circular, central bank na. Ano yan? Ano May yan? policy. Ha? Policy making body. Hindi, tsaka huwag na kayo. Hihingan ninyo ng advice yung mga yan. dumaan na sa monetary board to eh. Oo. Hihingan ninyo ng advice. Kanila, iniinda nila yung 8 pesos at saka 200. Kayo naman eh. Kawawa naman yung mga bangko. Oo. Makakabili ka rin ng turon noon. Ano ba? Gustong-gusto ng mga yan. Ay, ang turon ngayon, 15 na. Wala nang 8, ha? Hindi, ang malulupit dito, yung malalaking bangko pa. Sila pa ang ayaw. Sa totoo lang. Ano ba kayo? Halimbawa, naglipat ka from your bank account to another account, merong 50 pesos agad yun. Na ano? Dyan lang sa ATM nga eh. 2 pesos. Kung ikaw ay May kaltas. mekaniko, ang daily wage mo ay 500 pesos o 600. Hindi pare, yung ATM, naiintindihan ko yun. Kasi, Merong May particular cost yung... may cost yung physical physical cost. delivery nung... Kasi po, yung cash doon sa ATM, naubos yun. So, kailangan mo maghatid I-replenish. ngayon. O, may cost yun. Hindi, tsaka yung kuryente ang ginagamit ng ATM. Oo, yung personnel, yung pag-arkila nung sasakyan. Ngayon, kung malayong lugar pa, hini-helicopter pa yan, hini-aeroplano yung mga may cost. Naiintindihan ko yun. Pero hindi naman dapat na napakalaki ng charge. Okay? Ang inaangal. Isa pang inaangal ng consumer sa mga banking yung credit card. 6% pala kinukuha dyan ng merchant. Sa merchant? Sa merchant. Oo. Ang laki. Hindi, So, halimbawa, doble ang pasada credit yan. card, 200 pesos. 12 pesos agad ang tatanggalin ng bangko doon. Nagaring hapon nga yung mga yan eh. Ano ba yung lagari hapon? Dalawa talim? Dalawa talim. Paatras, paabante, kumakain. Pag ginamit mo yung credit card mo. Lagari. Bakit naman lagaring hapon ng tawag? Ano ba yung mga hapon? Ganun ba magnegosyo yung mga Ngayon, yung kasi po ordinaryong lagari, paabante lang ang kain. Oo. Pag paatras ka na, wala na Wala kain na, yan. oo. Pero Puwersa na lagaring- lang yun, yung pang-puwersa uli. Oo, pang lagari hapon pala, atras abante. Trasabante. May kikitain ka both ways. Samantalang kayo, ganito na lang gawin natin para mas maayos. Kung ayaw nilang pagbigyan tayo, yung sa mga maliliit ng negosyante at lahat, ayaw nila yung between 8 to 200 pesos, huwag niyo silang papayagan na magbayad lamang ng penalty tungkol doon sa agri-agra.
Doon tayo mag-restrict. Doon tayo mag-restrict. Oh. Ayan. Para mabuhay Para ang mabuhay tayo. farm sector. Oh. Okay. 25% hindi nyo nilo-loan. O sige, eto na, dadagdagan ko kayo ng penalty. Kumbaga, yung policy natin sa banking, pinadadali ang buhay ng mga bangko. Oo, Imbes dapat na makapag-serve. Makapag-servisyo sa... halimbawa, sinasabi ni Jonathan, 20% of your loanable funds dapat mapunta sa agri. Agree, oo. Di nila ginagawa yun. Oo. Hindi, Ang ginagawa penalty. nila, Penalty bumibili lang sila ng bonds. Bonds. Babayad ng penalty. Yan. Or magbayad ng penalty. Ganun din sa ano. Ang katwira sa nila, NPC, hindi nila alam, yun Ganun din sa microfinancing. Oh, bayad sila ng penalty. Ang requirement, ang nasa Magna Carta is ang 10% ng kanilang loan portfolio must be... SMS. Oo. SMS. Wala, bayad sila ng penalty dyan. Hindi nga, bakit? Binibili na lang nila ng Kaya bond. nga. So yung ating policies, Para inaayunan sila. Para sa... Ayaw nyo sundin yung batas? Sige, bili na lang kayong bonds. Yan. Pwede na yan. Di tanggalin mo yung requirement na pwede kayo bumili ng bonds. Gawin Para nyo. para mapilitan sila magpautang. Eto nga. Actually, Ang katwira nila, hindi nila alam yung negosyo. Ay, problema Aba, nyo di yan. alaman nyo. Oh, problema nyo yan. Oh. Bakit ito Nasa pinaproblema yung 8 to 200 pesos? 8 pesos, 200 pesos. Sa ano? Dito sa paniningil ninyo dyan. Doon sa Dito sa transaction. Doon sa electronic electronic transfer. Eto, electronic din to. Hindi, pero hindi magpa-prosper yan. May lobby against that mangyayari. Akala ko ba... Hindi nila kaya si Remolona. Palagay ko hindi mananalo yung labi. Akala ko ba gusto ninyong digitization? Oh. Gusto ba nila yon? Tumulong Alam kayo. niya si Rimulona, ano yan, one of the... acknowledged as one of the top governors yan ng Central Bank governors in the world. International. Wala namang background to eh. Wala. Mahina to. Mahina yan. Tagal sa mga multilateral institutions. May doctorate lang yan sa ano? Oh. Sa Stanford. Ano? Oo, nga eh. Ano yun? Doctorate lang eh. Kala niya kung sino. Kaibigan lang niya at nag-serve siya Kung kay sino na- Alan Greenspan. Ano ba yun? Oo nga. Oo. Federal Reserve So Bank. marami na siya naranasan, experience. Oo. Ano ba naman yun? O ano yun? Sabi mo, top siya. Mali ata Director yun. ng Bank of International Settlements, mahina yun. Wala yun. O bakit siya pakinggan ng mga local banks? nga. Itong mga ito, Wala ka naman sinabi. Oo. Di ba? Kami, lalaki na sahod namin. Oo. Kaya namin bumili ng mga eroplano. yan. Oo. Ng Maserati. Yan. Oo. Hindi naman kami congressman. Yeah. Saka nagpapadala kami ng tulips sa mga girlfriend namin. Oh. Oo. Sama ba yun? Uy. Mahal. Ba't singilin namin yung mga yan? 8 pesos. Ay, nagagalit po si Transport Secretary Jaime Bautista dahil sa mga kumakalat daw sa internet. Na fake. Na fake. Na fake. Totoo. Namin fake. Mag-i-increase daw ng airport fees na wala namang approval ng cabinet. Sabi yan ng bilyonaryo. So nagalit si Bautista, malicious, unfounded, yung storya ng bilyonaryo na yan. Ang accusation kasi, para pinapaboran daw nitong Bautista, Yikes. yung San Miguel Consortium. Siya at yung kanyang kasamahan sa PAL dati na si Bobby Lim. Ayan. Sila raw nasa gitna nitong bagyo, nitong storm. Nagagalit ang mga airlines dyan sa pagtaas ng airport fees. Wala eh. Wala naman. Hindi, wala. Approved yan. Why? 2020 Kasi po, nung ipaprivatize siya, nagpagawa sila ng study sa ADB. Ang ADB ni Rango, ang mga fees ng airport. Okay. Nandun tayo sa mababa. Oo. Ang rekomendasyon ng ADB. wag naman doon kayo sa taas. Oo. Igitna naman yun. Somewhere in the middle. Sabi, hindi naman pwedeng ganyan Oo, na yan. kasi pagka ganun, pangit naman ang service. Ang tindi na nga. Yung po ang sinunod ng DOTR at inilagay yan sa terms of reference. Oo. Ganito nangyari. Nung nalaman ng mga airlines na magtataas, nagreklamo. Ulul, sumali kayo sa bidding eh. Alam nga naman di nyo alam na nasa terms of reference yan. Oo.
Kasi kasama kasi doon sa consortium, yung Lusutan Group, yung Gokong Way Group, sumali sila dyan sa bidding. Hindi nila alam na nandun sa terms of reference, yung pagtaas ng airport fees, alam nila. Natalo lang sila sa bidding. Kaya ngayon, nagre-reklamo at pinatulan ng bilyonaryo. Ayun doon nagagalit si Bautista. Sino ba may-ari ng bilyonaryo na yun? Online na... Mga kaibigan din newsmen natin. natin Kaibigan yan. din Mga newsmen. May mga kalaban na sila ngayon. Meron. Ang mga... Pero teka, dyan sa ano Parking fee. Well, in any privatization, Yeah, there will always be yeah. the element of a price increase, Yes. tariff increase in There will always to improve the service at modernize. There will always be Nobody's arguing against that. Ang ina-argue ng taong Baka bayan. dinidemonize nyo yung Hindi, ang ina-argue, meron naman sobrang taas ng increase. And who is to Meron say dapat mataas ano katantaman. Sa mga tubig, sobrang taas ng yun. increase. Tsaka ano yan? Taas ng increase. Nabalitaan nyo na ba, ang Manila Water ngayon, nagtatap na sila sa Laguna to bring the water to Taguig para Ito yan. They should have done it 20 years ago. Ito yan. Ang suggestion, It takes time for modernization to kick it. as always, ang sinasabi na, give this consortium time to prove itself. Yan ang performance yan Okay. Para kailangan ng time And time is subject. para makapag-develop ng sardinas. Yan. ng- Importante yun. Kailangan ng oras yan. Hindi ba? Sa ngalan po ni Attorney Larry Kidlat Gadon, Secretary, Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Banal. Ito ang karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Pero ngayon, eto na siya. Wow. Ang tindi ng dating. Oh, Tindi tan. ng dating. Kanya. Laser. Motif ngayon. Oo. Ang ating award-winning broadcast journalist Dennis Antonor Jr. sa Ronda Pilipinas. Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.